Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:02 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, pati ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules mga kaabyanan, June 4, 2025. Mayong aga sa aton nga mga mapisan, nga mga mangunguma sa dinman nga bahin sang reyon sa East, no? Welcome na sa panibago naman nga edisyon sa Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas, Iloilo. Mangin kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarechante, and of course ang akong nga partner gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, Mr. John Candelario. Hi sir, good morning, and kamusta ang imo nga Miyerkules nga adlaw? Good morning, Attorney Kag. Good morning sa ating mga farmers. So far, Attorney, so good kid. Atong nga Miyerkules subong medyo masako lang kita kay madami kita sa mga across Western Visayas. Pero so far, mas nadiyaman kita no nga ginapalabot ang pinaka mga services sa aton nga mga farmers and fisher folks. Yes, okay lang makapoy, no? Kay tibalaan naton nga ang serbisyo ga diretsyo sa aton nga mga mangunguma diri sa Western Visayas. Again, no, mayong aga sa aton nga mga tagpalamati na especially mga farmers, fisher folk, no, diri sa Western Visayas. Hopefully, nakakondisyon ang inyong alawas kay subong nga adlaw. Another topic naman, no, Sir John, ang aton nga pag-aistoryahan. But before that, syempre gusto anay naton mag-recap, no, sa mga topiko nga aton na nga natapos diri sa Usapang Agrikultura sini nga semana, Sir John. Yes, ang aton nga naging outputs ang Monday. And then yesterday, ang up until Friday, ang katapo sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6. Sa Monday, naging output natin ang regional managers ng PCIC CAG. Ginistoryahan natin ang overview, ang pila ka mga priority programs at mga services ang talatapan sa mga 2025. And yesterday, nag-focus naman kita sa may marketing side sa PCIC ang pila ka mga services sa idalam sa Marketing and Sales Division. Naging output natin ang HEPE, si Sir Jose Maria V. Torres. And subong, mangin topiko naton ang claims and adjustments nga for sure interesting gid kay madamo sa aton nga mga farmers subong ang nagpa-insure na kay hilapit na gid kag ara ni gid ang aton nga cropping season. So, sini nga semana mga kaabyanan, no, Sir John, ang ato nga makaupod is ang mga representatives, no, from PCIC to ihibalo para sa aton nga mga mangunguma and fisher folk diri sa Western Visayas. And I believe ari na, no, sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit sini nga Miyerkules nga adlaw sa Usapang Agrikultura. Again, no, ang Claims and Adjustment Division Chief si Mr. Glenn Carbon. Hi sir, good morning and welcome sa Usapang Agrikultura. Good morning, Ms. Hope and Sir John. Good morning. Yes, thank you sir, no, kay ginatagan mo kami sa tiyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, partikular sa Usapang Agrikultura. Agad nga mahibaluan, no, pila ka mga palamangkutanon man, no, sa aton nga mga mangunguma diri sa aton sa
Kabisayan na Katundan. Siguro unahon natin sir no, pwede mo bala ma-share no inyong papel bilang kabahin no sa claims and adjustment division sa PCIC. Ano ba lang mga walk us through no sa mga claims and adjustment processes ng PCIC halin sa damage report padulong no sa payout. Sige. Good morning no sa atong mga mangunguna kag mga isda diri sa Western Visayas no. Natagid kita kang mayong aga sa nagingit sa atong Regional Executive Director Sir Dennis Arpia, kay Sir James Ogates ang atong represent kag sa inyong aduanan no. Yung sa claims division sa atong Philippine Crop Insurance, ang atong gidya nga papel no, pagka na-insure ng atong mga partner kag mga fisher folks pagabot sang kalamidad, diri na ang function sa atong claims and adjustment. Ano ang paghimuon? Una gid nang-explain naman to sa atong manager kag ni Sir Mario Torres kag na-insure ng atong mga partners and fisher folks pagabot sang kalamidad o sa mga natural na kalamidad no, mga bagyo, baha, malawig na init no, or drought, kag pamistik, kag masakit sa aton yung mga pananom no. Amo na siya ang purpose sa aton yung claims adjustment pagabot sa mga kalamidad. Ang ubuhan ng gid sa aton yung farmer kag fisher folks ma-report gid in sigida sa office sa aton mga municipal agriculture office. Kaya sila ang mag-assist sa atong mga farmers at fisher folks para mapalagpot ang reports ng atong mga farmers at fisher folks. Pero una gid ang responsibilidad sini ang gid sila ang atong mga farmers at fisher folks na makabalo. Kaya ang atong sa Municipal Agriculture Office, mag-assist lang sila sini para mapalagpot sa Regional Office sa Provincial Extension Office ng PCIC ang reports and damage para insigida ang atong partner ang atong yung mga adjusters na atong yung ginatawag diri sa claims and adjustment nakatadto kag naka-inspection insigida maka-assist sa damage sa atong yung mga farmers and fisher folks na gintugas ang mga kalamidad. Sir, in relation to that, no, sino ba lang nag-initiate sa claim? Is it the farmer, the LGU, o kung pwede maka-initiate sa claim ang third party? Ito ang ating procedure, no? Pag sa masiling po, pag-abot sa kalamidad, responsibilidad yun sa atong farmers, magpabalo. Kung wala pang report sa PCIC, hindi na maka-action ang opisina ng maka-adjusters natin, maka-assist ang damage nila. Kaya sa ating municipal agriculture, magpapatigayon lang. Kaya ang ating sinunod mga municipal agriculture office, sila niya ang ating mga natawag natin ng underwriter na nagabaton sa mga ginafile na notice of loss na sa ating farmer. Sabi pag-provide ini sa ating regional office. Pero mayara mo kita nga pwede ang farmer natin nagtatawag sa atin yung mga hotline every provincial extension office kag may sa regional man. Kaya mabaton man ang unang pag-action sa farmer na pag-report sa ilang damage through sa atin yung mga hotline natin. Sa aton nga report, sir, no, especially kay may mga farmers kita nga wala pa sang ideya no kung paano iniubrahon. Anong usual nga kaundan sa aton nga damage report, sir, no? And anong mga usual attachments nga pwede naton ma-attach included sa sining damage report naton, Sir Glenn? Nakarating na forms na sa Municipal Agriculture Office pagdadto sa aton farmer ang mga details na ng mga farmer, no? Ilang pangalan, ilang address, ilang pitsa sa pagtanaw na ang ilang mga nagastos dira kung halin sa pagdang preparation, abono, mga chemical na gamit na sa ilang luman parabot sa kalamidad. Ano na sa mga detalye, mga katambi pa nila ng mga farmers natin. Ano yung mga details na dapat
i-fill up nila kay may forms kita nga tawag na paghinyo sang kabayaran or notice of loss. Available na sa aton yung Municipal Agriculture Office. So, kung magtawag man sila direkta sa provincial extension o sa regional, ginapamangkot na ina sa natin yung mga nagasabat diya sa opisina. Muna ang mga detalye na i-fill up natin nila sa ilang notice of loss na mga forms. Yes. Yes, Sir John. Ano naman yung mga systems, sir, o kung mga protocols ang ginapahamta o kung ginapatigayon sa PCIC agud nga masiguro naton nga ang mga claims nga gina-process patas kagang wala bias. Okay, kaysa subukan sa mga innovations na naman towards sa atin ni manager at ni Sir Torres, ang ating isang innovation subukan tungod sa ating technology, ang smartphone adjustment note o tablet na nga ginatawag, ang ating sinang adjuster ang mga dadala, insigida pagdadto sa field, enter yung farmer, i-picturean nila sa tablet ang farmer with the damaged area nila. Pag insigida na, ginasend na sa atin yung mga adjuster sa regional office. Pag dira, madali na ang pag-compute kay may tab system na ang sa PCIC na ang sigida ang tanan na detalye na binatag sa ating farmer. Kung itong na-mention ko ang mga nagastos nila, kasi nang nagabot ang kalamidad, saan sila napaani, ang mga detalye, i-forward na to tablet dito sa regional office. Ang madali na subong ng pagbayad natin pag hindi naambay natin nga fair na sa pag-insikto ang pag-compute pag sa system na nasang natin nga PCIC. Storya natin, Sir Glenn, no, yung timeliness sang aton nga mga payouts, no, paano ginasiguro sang PCIC, no, nga timely ang aton nga payouts, especially kung may mga dalagko nga mga kalamidad, no, kung sa diin madamo sa mga areas ang apektado diri sa aton sa Western Visayas. Anong mga pagsulundan naton dira, no, agud nga ma-ensure ang timeliness ang aton nga payouts, and at the same time anong average turnaround, no, sang PCIC nga gina-aim, no, sang PCIC? Sa aton nga mga volume ng na claims kung may mga widespread nga calamity, sa pagin natin strategy ang ginatawag nga assault adjustment, no, or PIM. Na halimbawa, sa isa na kabanwa, kung pilada ka natos, no, o isa gadabot sa thousands, ang notice of loss, ang team of adjusters na ginatagala sa nada, notice gadabot na sila mga tulo o 15 adjusters, para ang natawag natin nga, so isa lang kapag pagtos ang ating mga adjusters, maubos na tanan natin adjust pag provide sa regional office para na-compute. Pag ang mga estimate natin is mga 20, no? So at most mga 1 month, makagawa ang check din natin na mabato na sa natin yung mga farmers in surplus. May mga prioritization system bala kita nga gina-adapt, Sir Glenn, no, agud nga may baluan kung diin gid nga mga areas ang pinaka-apektado nga unahon naton sa mga payouts naton. Yes, ginakaroon muna natin kung isa ang mga na-mention ko kung adira ng area is kabamo gid pag mauna na sa mga adjustments ang atong sultan, ano man na sa ang mauna, pero ang mga ara mga next na mga batch natin yung mga notices of loss, subong sa aton ang adjusters natin na tawag na niyara kita mga in-house nga ng gaborgan natin adjusters, pero kahit hindi mo na sila kabamo gate sa niyara kita na sa regional, niyara kita sa province, kita na ginahaw natin na tawag ng RCA, no? Reserve Corps of Adjusters. Kaya na sila, dinadugang pagigna para mag-augment pag napadasigid ang pagbayad ng PCIC. Sini nga 2025 ayhan, Sir Glenn, no, may ginpatigayon ayhan kita nga mga payouts sa mga bahin diri sa aton sa Western Visayas. Yes, aton subong strategy natin sa natiting natin, paggawa ng check sa aton nga farmers and fisher folks, previously sa mga start sa aton nga
PCIC, ginamail na sa una sa aton nga postal. So, may mga problema kasi wala na na-delayed ang pagabot or nagkakadulang. So, kasubong, ang strategy namin is gina-schedule sa isa ka municipality. Ginagapan ng aton nga marketing division sa listahan sa mga farmer dito sa aton municipal agriculture office. So, sa aton nga mga pasama kita kung dako ginanabulit sa aton sa municipal agriculture, mga naukang technicians natin, kasi nga ma-assist dito, magdadto ang box ang group sa PCIC nga mag-distribute sa cheque sa isa ka banwa, gina-assist na nila para mapadali kag may lista na ina at may number na para madasig ang pag-distribute sa cheque sa aton mga farmers and Sister Fox. Yes, dako nga bagay no nga may ara kita sa nga partnership kaupod ang aton yung mga local government units, Sir John. Yes, and when we talk damage assessment naman, sir, no? Ano nga mga tools o mga technologies ang aton gina-utilize at nga mas may pa-improve pag-ideya ang accuracy sa pagkadasigon sa aton nga damage assessment. Mga tutay na siya ang isang ating strategies ng mga innovations, ang public o ang panitato ng post-planting investigation, no? Kaya ang public ang conduct na ating pagkaabot na dito sa adjuster sa area, harapid ang farmer, nagpagina ang farmer na maglibot sa area niya, pagigatudlo niya ang portion na na-damage sa iyang kalamnan o lumahan, kaya dira accurate ang makita natin sa aton nga subject or sa aton nga PPI. Kaya previously, ang record sa aton mga farmers, marami ginabanta-banta lang ang area, no? Hindi sa kulang sa isa ka hektarya, pero ang ginapalistan nila sa PCIC nga nag-avail sa insurance, isa ka hektarya. Pero dito sa aton innovation sa smartphone tablet nga may PPI na innovation, gapya ang actual ang gina-apply nila ng sa hektarya. Kung dira sa tablet natin, gabya na lang sa nga 0.8 hectares na lang. Kaya mo ng actual gig ito na sa aton nga smartphone innovation. Mhm. Sir Glenn, no, as division chief, based sa imong assessment, no, do ano ka effective ining aton nga mga ginagamit nga mga tools so far? Very effective siya no? Dahil ito nagasig. Ito na-mention ko sa una, ang manually kita nga yung pag-report sa aton nga farmer, bali matadto nga adjuster, na interview, na pila sa forms ang farmer, magperma, tapos pagbalik sa adjuster sa provincial office or regional, ano palang pag-submit, no? Pag-process. Pero ganit sa aton nga smartphone nga direct na lang. From tablet, isend na lang sa adjuster sa aton system sa regional office, automatic na-compute na sa dayon ang claims natin. Mhm. Sir, sa ang aton yung mga farmers kag mga LGUs na train man bala sa paggamit sa sining mga tools nga ini. Bali ang nag-operate yun ang aton mga adjusters. Bali ginakuha niya ng details ng aton yung mga farmer. Ang aton yung LGU, may idea na sila nga agagamit na kita sa tablet nga smartphone nga sa adjustment para manin mudasig. Ang isa nga ang tag natin sa claims na fail na sa mudasig. Mhm. Meanwhile, sir, no, sa aton nga verification, anong papel sa aton nga mga LGUs, no, sa verification process naton? Yes, kay kanang aton nga mga municipal agriculture office, mga technician, ba-assess din sila. Kaya ang una din nga protocol sa aton nga justice, pagkadto dito sa area sa Banwa, ma-participate sila dira sa aton municipal agriculture office. Pag may available na technician, mag-pagid na sila kay sila ang nakabalo sa area sa farmer. Pag madali ang pagkadto sa adjusters, kay ara sila ang nag-assist, nabalaan na nila kung sa diin nga area o barangay o surok ang aton nga mga farmers in Sister Fox nga kadtuan sa aton nga adjusters.
Mhm. Sir, sa PCIC, no, paano gina-manage sang PCIC, no, pananglit nga may ara sang damage discrepancy sa tunga sang report sang LGU versus no sa field validation nga gin-conduct sang Department of Agriculture. Paano gina-reconcile sang PCIC ni Sir Glenn? Nakakita na natawag na letter of reconsideration na pag-aublaan sa atong mga farmer official folks kung sa ilang banta hindi insakto ang pagbayad sa ilang damage na ubra na sa letter of reconsideration pinapawad sa atong sa region o through man sa atong municipal agriculture office para ma-verify ang ano ng discrepancies na natabo na hindi sila conforme sa amount balangan na bato nila sa ilang damage nga claim. Sir John? Ano naman pagpanghangkat, sir, o kung mga challenges ang ginapangtubang sa aton yung mga adjusters? May kaangtana naman niya sa field validation sa aton katalakapan. Yes, kung nag-jura ang atong chimpo, no? Napis ang delayed sila kahit kung gabi ang inulan, siyempre may alam na sa mga protection sa ilang lawas. Pero kung nabas po ng ulan, medyo sila, medyo pasilong, no? Pag kung nakakaya na ang chimpo, makakontinue sila sa ilang adjustment. Pag may alam na kita sila na hindi dahil nga locate ang farmer o wala si farmer sa iya nga balay o talangnan, no? Pagkabto sa nga atong adjuster, kung isa kung ang legit family, narakman either ang asawa o ang bana tapos ang kabataan nga ang adjusters nga mabalikan nila kahit may report na sila sa damage mga isa nga mga iba na ito na factors nga mga challenges sa atong mga adjusters nga maano sa na encounter sa atong field. Sir, may arabala kita sang problema ayhan sa safety and security sang aton nga mga adjusters na gina pagwa naton sa field no during field validation. Yes, kay isa natin yung kaprogram sila na rin siya naman ni Sir Maria Torres nga kita ng accident insurance na natin nga sa atong farmers and food supports na kung nag-pension nga sila sa ilang mga pananong o mga kasapatan na may nakita gina-offer na accident insurance na 50 pesos na sa ang iyang balayran at good for 1 year ang nakuha na sa aton mga farmers into supports or aton mga adjusters kung matabo ang aksidente muna mga protection pa din natin na gina-innovate sa aton mga adjusters sa ilang safety. Yes, actually dako gid nga bulig no yung mga insurance nga ini kay dugang protection ini para sa aton yung mga adjusters and at the same time sa aton man nga mga farmers and fisher folk no diri sa Western Visayas. So that's the part 1, Sir Glenn, no, Sir John, sa aton nga interview kay later makaupod sa gihapon naton si Sir Glenn Carbono, ang Claims and Adjustment Division Chief. Hibaluon pa no mga dugang nga mga pamangkot no, especially makabulig sa aton nga mga farmers and fisher folk diri sa Western Visayas. Sir Glenn, no, later ibaluon pa nato ng mga palamangkutano no kaangay sang pag fast track no sa mga procedures sa mga severely affected communities naton and may ara bala sa mga formal appeal mechanism no nga gina-allow ang aton nga PCIC no. So that kag madamo pa nga mga palamangkutanon ang tingwaan naton nga sabto no pinaagi kay Sir Glenn Carbon sang ang Division Chief sang Claims and Adjustment. So bantayan mga kaabyanan, magabalik lang ang usapang agrikultura.
from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat. At ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing total nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. So kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project.
Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 5:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga kabyanan, ini si Hope Torrichante and of course kaupod ko no nga ako niya partner from DA Region 6, Mr. John Candelario. Sa gihapon no ato niya ginaistoryahan diri ang pagsiguro sang timely kag patas nga payouts no kag ang papel sang claims and adjustment sa pagsuporta sa aton nga mga farmers sa ilang pag-recover sa mga damages no nga ilang nga na-encounter sa ilang mga kaumhan ng aton nga mga farmers and fisherfolk no diri sa Western Visayas. So sa gihapon makaupod naton ang Claims and Adjustment Division Chief si Mr. Glenn Carbon. So kaina na istoryahan na naton no ang papel sang PCIC sa paghatag sang bulig no para sa aton nga mga apektado nga mga mangunguma. Na istoryahan naman naton no ang timeliness sang paghatag sang payout sa aton nga mga affected farmers, and sa subong no ato naman nga istoryahan ang pagsiguro no sang madasig nga paghatag sang bulig sa aton nga mga farmers, while at the same time ginabalanse ini sa accuracy no sang impormasyon. So siguro Sir Glenn no paano bala ginabalanse sang PCIC ang speed with accuracy no kung may ara sang pressure sa pag-release ang aton nga mga payouts no nga dasigon ini no because sang kalamidad nga ginapangatubang sang aton nga mga mangunguma. Yes, sir. Ano nga namin, sir, kayo na, ang ginang aton asserting na pagto sang bilog, idauting sang adjusters para sa isa lang kadto sa isa ka municipality, maubos na sa kung kailangan ka farmers ang nag-report, kada mo na yung sigida ka atong nga smartphone na send lang na through system natin sa regional para insigida na-compute pag pagwa natin ng ating claims para sa ating mga farmers. Is there even a provisional payout system, Sir Glenn? No? Is it even possible? No? Wala pa or pending pa no, yung final validation, gina-allow lang natin ang provisional payout sa PCIC? Kasi at the time, case pending kaysa report na dapat sa ating mga farmers and fisher folks, complete ang details no? Naarada sa ating mga forms, mga pilatan nila. Kaya muna kasi ang case natin may mga nagpapapinding na claims kay kulang ang detail no? Ang ginagawa na is pang-regional, gina-inform na sa dayon natin ang ating mga farmers ang kulang sa ilang details sa ilang report na para ma-action dayon man pag hindi ma-delayed ang pagbayad natin sa ila. Yes. Actually, depende man sa ila no nga pagpasa sang ilang report ang kada sigon man no sa pag-release sang ilang payout, Sir John. Yes, and na-mention natin kay na pila ka mga challenges per nika, pila ka mga pagpangangkat na ginapangatubang sa ating mga adjusters. At this time, pwede mo wala ma-share sa amon, sir, ang pila ka mga success story o kung mga example kung sa diin ang PCIC nanginimari na lagod din mo kung may aras ang significant impact sa farming communities na recovery. Yes, sa ating nabunduman sa December, no, ating bagyong Christine na patapos ng tuwid. So, nabutan kita sa bagyong Christine, damo dito ang ating farmers in fisher folks na napituan sa to. Ito ano nito sa angging pabwa sa ating PCIC na asserting gida natin nga dito nag-action para madasig. Kaya tinabayan natin yung ating farmers, tinanglan nila ina kung trababato na nila ila claims, nakaliwat-liwat sila na magasto sila sa ilaliwat na panganon naman or pagsanits nila nga parating naman na mga gastos nila. May mga best, sir, no, nga may mga farmers kita nga do hindi agree
sa assessment no sang ilang claim. So paano ayhan ang mekanismo no sang PCIC sa paghandle sang mga disputes no o kon appeal sa gikan sa aton nga mga farmers regarding no sa ilang mga claims no nga para sa ila hindi sakto no ang assessment. Anong mga mekanismo nga gina-adapt sa PCIC dira, Sir Glenn? Sa mga totoo na na-mention ko na pwede gid sila makaubra na sa nga tawag natin ni letter order consideration, dira sila ginapatag na hindi sila conforme sa amount o nabayad sa PCIC. Pag gina-explain na nila na kung nagpangayo sila sa reconsideration ay sa ilang pagbanta manubo no ang pagbayad sa ilang claim. Ang nasa ang letter of consideration ang ginaayo natin doon nga insigida no kung mayara na sila ng mga complaint ang ginadayon ng ato at pag-brown sa aton mga farmer pag ipasa nila dira sa aton municipal agriculture office pag mayara kita man nga insurance underwriter just ang PCIC na nagalibot sila nag-pick up na siya sa mga ipilis dira sa mga application nga ginapa-insure sa natin mga farmer and fish support sa municipal agriculture office. Dira mo na sa i-pick up na upod sila ang ilang mga letter of consideration para pag-abot dira sa regional, national, man, kag kung ano gid ang mga basis no o ang kaso na ang manubo ang pagbayad sa ila gin-explain dira may kwantita nga letter ng dayon yung gina-send na sa ila balik sa batang ila nga mga gina-reklamo. Speaking of the recon, sir, no, sino ga review sang reconsideration na ginapasa sa aton nga mga farmers and anong timeline sina, sir, no? Do ano kalawig kag ma-decidean ining reconsideration nga ginapangayo sa aton nga mga farmers? Pagka nila, napasa sa municipal agriculture, napasa sa region, may kitada mga staff sa opisina, gagi mga sa isa na itong claims adjusters na one, sa bus na itong bisita, no? Pag sa itong mga claims processor, nandira na i-review, tapos ang final is sa aton na pagdayon kung may mga rapagida nga daw hindi na itong surrounded po kita assistance sa kay regional manager para sa desisyon sa i-reconsider ang ilan na mga pangayo sa ilang mga claims. So, in other words, Sir Glenn, ang last recourse naton is ang general manager sa PCIC. Yes, ma'am. Sir John? And towards mga improvements o kung mga innovation ang ina-pursue sa aton nga talatapan agud nga mas ma-enhance pagid ang fairness, transparency kag kadasigo naman iya sa claim process. Yes, so ang matang sa smartphone natin ay subong sa regional office 6 mga 30 plus ang tablet pero hindi na tanan natin yung mga adjusters nga makagamit kay kadamot sila innovation gyapon kita request kita sa aton na office additional tablets para kung pwede tanan na gid naton nga adjusters nga mag-adjust sa field niara na gid sang tablet kaya mo ginang pinaka innovation naton nga para mapadali ang aton nga pagbayad sa procurement. Ang mga feedbacks naton, sir, no, kaya nag-conduct yung PCIC naton sa mga field validation. Of course, no, nagahinon-anon sila with the farmers, no. Ang mga feedbacks nga nakukuha naton no sa field or sa direkta mismo sa mga farmers naton nga apektado, paano ini gina-integrate no sang PCIC, Sir Glenn, no, para sa look forward naton nga reform sa PCIC? Yes, sa ato mga feedbacks, ng farmers natin na dito sa
diya sila sa atong municipal agriculture office nag sa ilang mga complaints, no. Pero may ara kita na subong na hotline gidya na from 8 p.m. to 5 hotline is available din na sa except lang Saturday and Sunday nung wala kita sa office na kung direct na gani ang farmer natin diya naka sa ilang mga reklamo isang hindi na sila sa atong municipal agriculture office kasi siya malayo ng mga mga farmer na na natin diya sa hotline pag masabat direkta ang ilang mga reklamo sa aton sa PCIC. Wow, kanami no kay pwede na makadirekta yung mga farmers naton sa PCIC without even going no sa mga municipal agriculture office sa ila tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Ay, simple naman ang atong hotline man. Dahil dati is ang atong mga line is PLDT, ang atong mga farmer nga siling wala kami landline. So subong kaya ang atong mga hotline cellphone anytime basta 8 to 5 Monday to Friday, may magasabat din sa ilang mga complaints, mag-direct sila sa atong mga hotline. Kaya per province naman na may regional pa din. Wow. Good news para sa aton nga mga farmers nga nagapamati subong adlaw sa Miyerkules diri sa usapang agrikultura. Siguro last na lang Sir Glenn no, ang imong mamensahe sa aton nga mga tagpalamati nga mga mangunguma, especially atong mga wala pa kaagi no sa ubra sa mga damage report no, pero naga-look forward nga makakuha man sang assistance sa PCIC naton. Yes, sa aton mga pagninis ng inyo lang nakakapisan no, nagkadto sa aton municipal agriculture office, marabil sa aton yung mga for insurance so nasa program naton nga RSBSA kay dura ma-avail din ninyo ang ginatag na benepisyo man nga sa part ng PCIC ang free nga insurance. Talagang important to pag-read pag naka-insured na kamo ang pag-report din ninyo enseguida pag-abot sa mga kalamidad. Kaya kung hindi ka mo maka-report, hindi din maka-action ang aton nga PCIC para maka-assist ang inyong mga damage. So there you have it mga kaabyanan, ang Division Chief sang Claims and Adjustment sang PCIC si Mr. Glenn Carbon. Sir, madamo gid nga salamat sa imong pag-upo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa usapang agrikultura bisan niya tuman pa kaaga no, madulom pa pero ginuupdan mo kami diri sa programa agud nga mabuligan magiyahan ang aton nga mga farmers and fisher folk sa reyon sa Sir Glenn, madamo gid nga salamat, mayong aga. Yes, ma'am. May nagagawin sa tanan. Thank you. So, there you have it, no? Ang ato niya dinapit si Sir Glenn Carbon, Claims and Adjustment Division Chief. Ato niya naka-istorya, no, sa paghatag sang payouts, no, sa aton niya mga farmers nga naapektuhan sang kalamidad, Sir John. Yes, the very timely gid ni attorney nga topiko bangod kita sa cropping season kag madamo na ang aton mga farmers nga nagapreparar when in fact nga medyo masako-sako na ang aton nga talatapan, especially ang aton nga PCIC agud nga cater ang pila naman niya ka concern sa aton nga mga farmers diri sa Western Visayas. Actually, no, agree to that kay even hindi lang PCIC, Sir John, hindi lang Department of Agriculture ang masako subong kaya naga-cropping season na, no, but also ang aton nga Land Bank of the Philippines, no, masako naman sa pag-cater sa mga inquiries, loans, no, sa aton nga mga farmers. So dira ninyo mabalaan nga basta approaching na gani sa amo nga mga season, no, tag-ululan, dira na mas magasako pagid ang mga nagkalain-laing nga ahensya sa gobyerno, partikular no sa ang mga ahensya nga nagabulig sa aton nga mga farmers and fisher folk, farmers most especially no diri sa Western Visayas, Sir John. Yeah, kita man sa Department of Agriculture, attorney masako naman, especially ang aton mga banner programs ng aton mga attached agencies naton nga responsable naman niya sa pagpasiguro nga ang quality pag ang patubas ng aton ng mga farmers na madinalagon
at the end of the day. Yes. But of course, Sir John, no, may mga nabilin pa kitang mga tupiko nga bantayan sa aton nga mga tagpalamati, no, mga mangunguma naton, no, for the rest of the week. Ano pa balang mga tupiko, no, nga pwede nila iga-discuss nato, no, diri sa usapang agrikultura tomorrow and of course sa Friday nga adlaw, Sir John. Dahil sa mabilin nga adlaw sa ato nga semana sa mga attorney ang mga atong mga topiko, especially buwas ang pila ka mga strategies kag reality sa crop insurance adjustment kag claims handling sa PCIC. Makaupod nato niya personal din ang insurance adjuster nga gika naman sa PCIC sa buwas nga adlaw. Wow. And sa Friday, Sir John, no, sino nga to yung makaupod? Yes, Friday at rin mo na kaupod natin ang isa man ka-personal sa PCIC kag ang topic natin ang insurance processing for fisheries kag pila ka mga agricultural lines sa dalom sa PCIC. So, tutok lang mga kaabyanan sa usapang agrikultura every 5 a.m. to 6 or 5:55 in the morning diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live kita no sa Facebook and of course sa radyo sa 585 a.m. Ito natin na tamyawon, Sir John, no, ang aton nga mga nagtutok sa Facebook Anday Sir Raymond Gubatangan, Ray Palmares, and the rest no, sang mga farmers and fisher folks, mga cooperatives naton diri sa Western Visayas, and of course mga katapot naton from the Department of Agriculture and attached agencies. Subong nga tag-ululan, Sir John, no, ano ayan ang pwede nga mapahanumdum sa aton nga Department of Agriculture sa mga farmers naton nga kumbaga naga-look forward, no, nga makaani, makatanom, no, rather sini nga tag-ululan. I don't know kung official na nga naka-declare ang Pag-asa. I believe wala pa, no? Pero nakahabagat season na according sa Pag-asa. We're still waiting for the official declaration, no, from the Pag-asa, DOST Pag-asa. Sa onset naman yan, no, sa tig-ululan. But usually, no, Sir John, nag-start ini subong nga June kati opening of classes siling gani nila basta opening of classes tag-ululan season kuno na so sini nga June onwards, no, tupa ang ulan, especially June to August nga mga binulan, no, Sir John? Yes, sa ato yung mga farmers, importante gid nga sa na-mention attorney nga i-monitor naton ang tiyempo. Mamati kita sa pila ka mga weather updates gikan sa atong mga authorized mga government offices kangay sa Pag-asa tungkol sa aton nga local radio diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kay conduct man kita sa weather forecast and observation. Pwede man kita makagamit sa pila ka mga localized na mga weather forecast application sa atong mga cellphone. Kag of course sa atong mga farmers, piliun naton ang insekto nga tinakompisa naman nga magpananom mga atong mga farmers ang mga mapag-un kag makabato naman niya nga mga variety sa ulan kag pila ka mga pagbaha diri sa aton sa Western Visayas. Kag i-check man naton ang mga drainage system sa aton nga mga talamnan. Kag ang pinaka-importante man attorney ang aton nga pest management, no, pag-monitor sa ang pila ka mga pamalatian kag peste sa aton nga tanom agud nga ma-actionan ini kag mahatagan sa ang pila ka mga intervention as per our monitoring with the Regional Crop Protection Center sa Department of Agriculture. Yes, kag ginakampanya man, no, Sir John, sa Department of Agriculture ang aton yung mga hybrid rice, subong tag-ululan, kasi mag-start naman ang cropping season para sa aton yung mga mangungu. Hopefully, no, maka first cropping, second cropping, ang iban pa gani naga third cropping ang aton yung mga farmers diri sa
Western Visayas, partikular man diri sa probinsya sang Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 5:52 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upo diri sa usapang agrikultura, sa mga nagtutok no sa Facebook Live kag sa radyo sa 5858. Madamo man nga salamat sa dinapit nato no subong nga adlaw si Mr. Glenn Carbon, ang Claims and Adjustment Division Chief, sa paghatag sa aton sang ideya no, especially sa mga farmers naton kung paano no ang timely nga pag-release ng mga payouts sa mga affected nga mga farmers diri sa Western Visayas. And also gusto man natin pasalamatan ang atong mga katuwang technical diri sa studio, Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kaabyanan ang inkaupod ninyo, Hope Torrechante, and of course ang ako niya partner from DA Region 6, John Candelario. Namo gid nga salamat mga kaabyanan, ini ang usapang agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.